So, isa namang bagong loan app ang pag-uusapan natin. At may pa-ads pa siya. Yung pangalan ng loan app ay si Cash Moco Quick Loan. Nasabi, nagpapautang ng up to 900,000 pesos. We're going to talk about this loan app from start to finish. Kaya nga kayo nandito kasi nagre-research kayo sa loan app na to. So if you want to learn more about this Cash Moco loan app, kasi bagong-bago siya guys, parang kukonti pa lang yung aware sa loan app na to. Panoorin nyo na lang yung video na to bago kayo mabudol. So keep watching. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here. At dito, sinisilip natin yung iba't ibang mga loan apps para kayo may tamang expectation sa mga loan apps na to. Tapusin nyo muna yung video na to guys, and in the end, kayo po ay magde-decide kung okay ba siya o hindi. Sinubukan ko siya para sa inyo, tinapos ko at isi-share ko yung aking mga findings. So this video is not sponsored. It's based on my personal experience, guys. Kung hindi pa kayo subscribe to my channel, guys. Marami kayong mga practical knowledge na matututunan dito. Especially if kayo ay mga gumagamit ng mga online loan platform. This loan app, sabi dito, it's under HGRTC Lending Corporation. Sabi niyo po, Cash Moco Quick Cash is dedicated to delivering a secure, transparent, and locally tailored lending experience. Count on us for your short-term financial needs. Download the Cash Moco Quick Cash app today and see how easy borrowing can. Is it really the solution sa mga utang problems you guys? Yung unang i-download guys, like I said, download ko siya. I will show you the result. 900,000 daw, get started in a flash. Diba, kapag first-timer tayo, huwag tayong mag-expect na kaagad tayo makakapag-loan ng malaking amount, especially if wala po siyang collateral na hinihingi. So, expect tayo na dun tayo magsisimula sa mababang amount. Hindi ka basta-basta makakapagpapadelete ng account. Kahit na meron siyang option to delete, pag pinindot mo yung confirm, kahit na wala kang loan sa kanila, kahit na ni-reject ka, sasabihin niyang contact customer service to close the account. Mas mabuti pang nag-iingat tayo guys bago tayo nagsasubmit ng mga information natin sa mga loan app, lalo na ang hirap po magpa-delete ng account. Kahit na hindi po siya naghihingi ng Facebook, may something akong na-notice dito. Pag nag-login kayo at naglagay kayo ng OTP, it's already agreeing sa kanilang privacy policy. Kaya dapat nag-iingat po tayo guys. And it really pays to be praning. Kaya tapusin nyo yung video na to. Nung bumungad po yung kanyang parang front page, ayun, 80,000 pesos. At i-click mo yung apply now to get started. So, mananotice nyo na sinasabi niyang 120 to 360 days yan. Pero, by experience, sa dami na nasubukang loan app guys, palagi po sila nagsastart sa 7 days. Kaya huwag nyo na munang i-download yung loan app na to. Guys, yung mga IDs pala na tinatanggap niya, are UMID, Passport, SSS, tsaka PRC na para siya yung recommended kasi ito yung lumabas. But you can also click select all para makita mong tumatanggap din siya ng driver's license, voter's ID, postal ID, TIN, pag-ibig, PhilHealth, and national ID. Yung pinili ko po is driver's license. So, pipicturan mo yan, magsi-selfie ka, and then, pagkatapos mo mag-selfie, hingi din siya ng email address tsaka WhatsApp. Unfortunately, reviewing siya without even showing the breakdown ng loan. Ayan. Akala ko kasi nung reviewing, di ba, lalabas pa lang yung offer niya. Pero kaagad siya, guys, rejected. And buti na lang, walang pumasok sa aking GCash. Kung na-reject ka ng loan app nito, sasabihin niyang apply again after 7 days. Pero para sa akin, no na, X na po siya. Hindi na ako magta-try again after 7 days, guys, because nakakatakot po kasi na kaagad na nang sinasubmit yung information mo. Wala ka pang nakikitang breakdown. Ayun, buti na lang, guys, na-reject ako at wala pong pumasok sa GCash ko. So, para sa akin, X na po to. Exercise caution kung kayo ay nagta-try sa mga ganitong loan apps, or better yet, wag na. Yung loan app na to, meron lang siyang 2.3 na rating. Tapos, parang konti pa lang yung nag-download kasi yun nga, 28 lang yung nagbigay ng rating. Unang-una ko nakita is suspicious po. Kasi sabi niya, didn't agree on the terms and you're paying yet the app automatically put the money in my digital account. Worse, the interest is too big and the app requires me to pay it in a week or 7 days lang siya. Can't even reprocess my application. So, para sa kanya, scam po yung loan app. Other than that, meron ding nagkureklamong auto-reject siya. Don't do it. Suspicious. Scam. Scams. Big shark. Scam. Don't use this and just don't. So, para sa akin guys, red flag na to. When there is smoke, there is fire. Kung naman yung na-reject ka
or bigla ka lang i-approve na hindi mo pa nga nakikita kung magkano yung ibabawas. Kasi kahit na sinasabi niya doon sa front page, like sasabihin niya, 0.02% lang yung daily interest daw. Pero paano yung mga service fees, 'di ba? Meron na rin tayong comment na malaki daw yung ibabawas niya at 7 days to pay lang. Dapat proceed with caution na tayo. Or better yet, wag na lang nating i-download yung mga ganitong mga loan apps kung tayo po ay nagdadalawang isip. Wala pong silbi yung delete button niyang na doon na nasa setting kasi ipapakontak ka niya sa customer service para mag-delete. Parang hassle yan para sa akin. So, hindi rin siya totoong, I doubt na ever may makakahiram dito ng 900,000 pesos. Huwag nyo nang ibigay yung mga information nyo. Sayang din yung personal information natin na sinabit natin sa isang loan app kung hindi man lang tayo satisfied sa ating naging experience. Yun, I hope meron kayo natutunan sa video na to guys, and I hope by now makakapag-decide na kayo kung talaga bang susubukan nyo to o hindi. Kasi para sa akin, X po to. And like I said, it's so rare kasi sa mga legit na mga loan apps, approve nga ako. Eh bakit dito sa parang questionable na loan app, reject ako na medyo mataas naman yung aking credit score. So parang, parang nangunguha lang siya ng information. And kung i-legit check mo ha, hindi ko po nahanap yung loan app na to sa list of recorded lending platforms sa website ni SEC, which was just previously updated noong August 30, 2024. Para sa akin, isa pa yung red flag. OA siya kasi alam mo, parang bakit hindi na lang kasi nilagay sa iisang page lang yung form? Bakit pa page by page siya? Tulad ng hihingi siya ng birthday, hihingi siya ng ID number mo, ayun, tapos mga marital status. Parang siguro masipag lang talaga yung developer niya. Pwede nga palang ibang GCash yung ipoprovide mo. Just make sure na tama yung number kasi ang hirap pag naligaw po yung pera. Kung hindi pa kayo subscribe sa channel na to guys, please consider subscribing because ito po yung mga topics natin and binibigyan ko po kayo ng tamang expectations because siguro pwedeng sabihin do your additional research. Pero as much as possible, I'd like to give you the full experience because kaya nga kayo napadpad sa channel kasi nagre-research kayo, diba? In my own opinion, hindi po okay yung loan app na hindi nagpapakita ng breakdown bago man mag-reject or mag-approve. So, I hope meron kayo natutunan sa video na to guys. And kung kayo ay naghahanap ng mga loan apps na pwede nyo subukan na yung mapagkakatiwalaan, you can check these videos or this playlist. Ayan po. Or kung gusto nyo malaman kung okay ba yung isang loan app bago subukan, just type the keyword sa YouTube, sa channel ko. Or kung wala pa doon, please comment below kung ano yung loan app na gusto nyong pasilip. That is all for today and I will see you on my next vlog.